Welcome sa Love Guru. Ang aking sulat ngayon o ang letter sender natin ngayon na bibigyan natin ng payo ay aking pinamagatang pag-ibig na dapat o hindi. Dear Miss Heart, magandang araw po sa inyo. Hindi ko po alam kung tama ang ginagawa kong pagsulat sa inyo. Pero, pakiramdam ko po ay kailangan ko ng payo. Ako po ay si Marco, isang 18 taong gulang na estudyante sa senior high school. May isang bagay po akong matagal nang itinatago. Isang lihim na damdamin para sa aking guro. Siya po si Ma'am Isabel, 27 taong gulang. Guro ko sa English. Hindi ko po alam kung paano ito nagsimula. Pero sa tuwing nakikita ko siya, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hinahangaan ko ang kanyang talino, kabaitan, at ang paraan niya ng pagtuturo. Sa tuwing ngumingiti siya, parang nagkakakulay ang araw ko. Alam kong hindi ito tama sa paningin ng iba. Kaya naman, itinatago ko ang damdamin ko. Hindi ko naman po siya inaabala. At wala akong balak sabihin sa kanya. Pero minsan, hindi ko mapigilang tanungin ang sarili ko. Mali po ba ang nararamdaman ko? Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko na po bang kalimutan ang nararamdaman ko? O may paraan po ba upang maipahayag ito ng hindi nagdudulot ng problema? Naghihintay po ako ng inyong sagot. Lubos na gumagalang, Marco. Wow! So, ang bibigyan natin ng payo ngayon ay isang senior high school. Oh my! So, 18 years old na in love sa kanyang guro. So, bibigyan natin siya ng payo at sana magustuhan ni Marco ang magiging payo ko sa kanya. So, mahal kong Marco, salamat. Salamat sa iyong sulat at sa iyong tiwala. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang pag-ibig, alam mo yun, ang pag-ibig ay isang bagay na natural at hindi natin palaging kayang kontrolin. Okay? So, hindi kita huhusgahan dahil alam kong hindi mo sinadyang mahulog ang loob mo sa iyong guro. Pero, gusto kong ipaintindi sa iyo ang dalawang bagay. Ito yung oras at responsibilidad. Okay? Una, itong tatandaan mo, ang iyong guro ay nasa ibang yugto na ng buhay. Isa siyang professional na may pananagutang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga estudyante, lalo na pagdating sa personal na relasyon. Pangalawa, ikaw ay nasa panahon pa ng iyong pagkatuto. Hindi lang sa akademya, kundi pati sa buhay. Ang damdamin mong ito, alam mo yon, ang damdamin mong ito, bagamat tunay, ay maaaring magbago habang ikaw ay lumalago.
or nagiging matured bilang isang tao. Hindi ko rin sinasabi hindi ko sinasabing mali ang pagmamahal mo, Marco. Ang sinasabi ko lang, may tamang oras at tamang pagkakataon para sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-ibig. Sa ngayon siguro, ang mas mainam mong gawin ay ituon mo ang sarili mo sa iyong pangarap at pag-unlad. Kasi kapag dumating ang tamang panahon, kapag ikaw ay nasa hustong gulang at malaya ng magmahal ng walang hadlang, malalaman mo kung ano ang tunay para sa'yo. Sa ngayon, hayaang manatili bilang inspirasyon mo o ang paghanga mo sa iyong guro. Magmahal ng walang hadlang, malalaman mo kung ano ang tunay na para sa iyo. Kaya sa ngayon, hayaang manatili muna. Manatili ka muna bilang inspirasyon mo o paghanga o ang paghanga mo sa iyong guro. Pero wag mong hayaang pigilan ka nito sa pagtuklas ng ibang bagay sa mundo, lalo na ang pagbuo ng sarili mong landas. Okay? So, ayan Marco, sana tumatak sa isip mo at maintindihan mo ang payo ko sa'yo. Bata ka pa at sana nagustuhan mo ang payo kong ito. Okay? So, at sana rin nakikinig ka sa oras na ito habang binabasa kong sulat ko at syempre itong pagbigay ko ng payo sa iyo. Maraming salamat ulit sa pagtiwala mo at sa pagsulat mo sa akin. Okay? Parang, alam mo yon, sa edad mo, kailangan mo munang buuhin ang sarili mo. Mag-enjoy ka muna. So, lahat ng bagay, yung nakikita mo o yung nararamdaman mo sa iyong guro. Tama yun, gawin mo siyang inspirasyon. Okay? So, sana malinawan ka at naintindihan mo ang sinabi ko sa iyo. Sa uulitin, maraming salamat po. Ito po si Miss Heart na nagsasabing ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap kusang dumarating sa tamang panahon.